Hindi sapat na hardworking ka. Ang tunay na laban ay office politics. Hindi healthy na yung stress mo hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa mga katrabaho mo. Very important ang work environment. Ang True. laking factor yan dahil araw-araw 8 hours or minsan over 8 hours pa mo silang makakasama. When I started working here in Thailand, sabi ko, oh my God, hanggang dito pala sa Thailand, may mga ganun din. And for me, parang mas worse pa. Though meron mga mean girls talaga, mahirap talaga silang kalabanin kasi sila na yung mean girls, sila pa yung sip-sip sabo. Good managers sa'yo kung may natututunan ka sa kanya. Respeto naman, sabi Tarin. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi ulit mga chatters! Hi, chatters! Hello kayo Welcome dyan. back for our pang ilang episode na to? 10th 10th episode. episode na to. Yes. Tapos na naman. Diba? Patapos na naman tayo, mga chatters. And syempre, sana naman nag-enjoy kayo dyan, di ba? oo. Ako nag-enjoy ako sa mga stories. Like, iba-iba talaga yung mga stories. Every week, iba-iba. Kaya sobrang pasasalamat sa mga nag-trust ng mga stories sa amin from episode 1 hanggang ngayon na 10th episode na tayo. So, kung meron pa kayong mga ibang stories, feel free to share your stories. Sabi ko nga sa tgcpodcast.ph@gmail.com. Gosh. Ayan. Huwag kayo mahiya dyan. Huwag kayo mahiya dyan. And then, ano naman isipin nyo na ang purpose naman of telling your stories is not just to tell the stories, period, but to share your experiences, to share your Inspire. learnings, to inspire. Ganun naman yung purpose nun. Hindi naman to True. for chismis or anything. For Jesus. Diba? And anonymous naman sila dito. Very safe ang True. identity. Unless, sinabi nila. Di ba? Yung Unless willing naman silang mag-share. Pero sa atin, diba? sa atin. Oo, sa ating mga chatters, anonymous sila. Okay. So let's continue with our next story for tonight's video. Yeah, yes Sabi na please. dito, hi, tawagin niyo akong Liza. Hi, Isang simpleng Liza. babae. Hi Liza. Tawagin daw Isang Liza. Isang simpleng babaeng nagtatrabaho sa office. Gusto ko lang pumasok, gawin yung trabaho ko, tapusin yung deadline, tapos umuwi ng maayos para makapanood ng Netflix. Sobrang simpleng buhay lang. Pero hindi eh. Sa opisina namin, hindi sapat na magaling ka. Hindi sapat na hardworking ka. Ang tunay na laban ay office politics. As in, parang teleserye araw-araw. May kontrabida na todo pakitang tao kay boss, may bida-bidahan na lagi dapat siya ang star ng meeting, at may mga extra na parang background character lang, pero sila pala yung pinagmumulan ng chismis. Example, okay, last quarter, may project ako na mismong nagplano. Ako nagpagod. Ako halos lahat gumawa. Pagdating ng presentation, aba, magaling. Ibang Madam Queen Bee ang bida. Siya yung nagsalita, siya yung nag-take credit, tapos ako parang taga-kaway lang sa likod. As in literally, ako pa yung nag-click ng PowerPoint slides. At pagkatapos, si boss pa mismo ang nag-praise sa kanya. Ako, para lang akong invisible intern. And the clicks, grabe, parang high school cafeteria. May table ng mga sip-sip kay boss, yung tipong konting ubo lang ni boss, lahat sila, Sir, okay ka po ba kayo? Want some water? Para silang life support machine. May Mean Girls Club na taga-marketing na kung makatingin sa'yo parang lagi kang may muta. At yung pinaka-dangerous, yung mga tahimik. Akala mo, neutral sila, yung tipong I'm just minding my own business, pero sila pala yung unang nagsisend ng screenshot sa group chat ng chismis. Minsan tuloy naiisip ko, trabaho ba to o reality show? Kaya kung sa drama at twist, panalo kami. May mga alliances, may betrayals, may cliffhanger ending sa bawat meeting. One time, hindi ako naisama sa email thread
Akala ko honest mistake. Pero nung lumabas yung project na may mali, guess what? Ako ang sinisi. Magic, di ba? Hindi ako kasama sa discussion, pero ako pa rin may kasalanan. Parang witchcraft. At syempre, nandyan yung favoritism, yung tipong kung sinong malapit kay boss, kahit late pumasok, okay lang. Pero kung ikaw, kahit 5 minutes late dahil traffic at umuulan, automatic kang unprofessional. Nakakapagod. As in, draining sa utak at sa puso. Hindi ka pagod dahil sa trabaho mo mismo. Pagod ka dahil sa politics at drama ng mga tao. Yung tipong pag-uwi mo, wala kang energy makipag-usap kahit sa pamilya mo. Kasi buong araw mo, nag-dodge ka ng chismis, ng backstabbing at ng fake smiles. At masakit pa, hindi ka makaalis kagad kasi bills are real. Hindi ko pwedeng bayaran yung kuryente gamit ang pride. So ayan, tiis-tiis, smile kahit gusto ko man mag-slam ng laptop sa mga mukha nila. Pero lately, iniipon ko na rin ang lakas ng loob kasi naiisip ko, hindi dapat ganito palagi. Hindi normal na araw-araw mong iniisip kung sino na naman ang maninira sa'yo bukas. Hindi healthy na yung stress mo hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa mga katrabaho mo. So ito, gusto ko lang sabihin sa lahat ng nakikinig or nagbabasa. Kung may naka, kung may katrabaho kayong toxic, kung nasa office kayo na parang teleserye, please know na hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo baliw at hindi kayo baliw kung bakit gusto nyong mag-resign araw-araw. At sana dumating yung panahon na promotions and opportunities are based on talent and hard work, not on kung gaano kakagaling sumipsip. So yun, hopefully may natutunan kayo sa aking kwento and good luck sa inyo. Bakit may ano naman yun? Bakit may pag-good luck ka naman sa atin? Hello, Liza. Thank you so much sa iyong story na ang hirap anhan. Baka Yeah. mag-rant na lang tayo dito buong podcast Feeling ko nga, dahil super relate kami sa relate. Mm-mm. Actually, nung binabasa ko to, sabi ko, ay po, parang, parang si Pa. si Bebs lang magsasalita dito kasi ito na yung mga, ito na talaga yung kwentong hinihintay niya para maisiwalat din ang mga kwentong na, I think tapos naman na ako dun sa era na yun. Like, 2 years ago na yun. And naka-move on na rin ako. Though, meron pa rin naman siyang mga nabanggit na parang applicable pa rin sa current work ko. Pero hindi siya ganun ka-toxic. May mga napapansin lang ako, ganun. At saka, mm, I'm better sa pag-handle na ng mga ganun because I've learned the hard way nga sa the hard previous way. sa True. previous na ano ko sa'yo. So, una, gusto Pero ulit totoo natin. yun, no? Yeah, Mm. continue. Sorry. Hindi, una, gusto natin siyang i-congratulate dahil nandiyan pa rin siya sa company na yan despite Trabaho all niya. the negative things na nakita niya, ganun. Siyempre, katulad ng sinabi niya, she needs to pay the bills. Kaya gets Mm, naman natin kung bakit hindi pa rin siya makaresign, diba? And, pero sana hindi ka dyan magtagal. Yun naman yung wish natin sa kanya. Na makahanap ka na. Kasi very important ang work environment. Ang true. laking factor yan dahil araw-araw 8 hours or minsan over 8 hours pa mo silang makakasama. And most of the time sila yung malaking factor kung anong kung anong mangyayari sa career mo, 'di ba? Makaka-epekto rin yung mga taong nasa paligid mo. So, maganda yan na natututunan mo yung mga bagay na yan na pagdadaanan mo, pero don't stay there. Sabi mo nga, Mm, pinaghahandaan mo na ang pagbababay sa kanila. So, yeah. yeah. Pero totoo kasi din yun, yung politics sa trabaho. Actually, before I transferred here in Thailand, kala ko yung politics is sa Philippines lang. Mm. Kala ko talaga dun lang. And then when I started working here in Thailand, sabi ko, oh my God, hanggang dito pala sa Thailand, may mga ganun din. And for me, parang mas worse pa. Or probably because when I was in the Philippines, isa ako sa mga may posisyon. So parang hindi ko nararamdaman yung gano'n. Dito naman kasi sa Thailand, nag-start ako from the bottom .
From the bottom. Pero hindi naman. Yeah. Parang nag-start off from the bottom para bago ko narating yung position ko ngayon. And talagang makikita mo rin naman na meron talagang office politics na nangyayari. And uh, for me, toxic siya. Actually, napaka-toxic niyan. Because you don't know kung tama pa ba yung ginagawa mong trabaho para dun sa company and you don't know if that company is still okay for you as well, 'di ba? Kasi kahit sabihin na natin na malaki yung pasahod nitong company, pag yung office politics is napaka stressful, parang hindi siya worth it. Yeah, hindi talaga. Yeah. Ako naman, ang napansin ko naman nung pumasok ako sa corporate world, hindi ko din siya masyadong naramdaman pag nung nasa Pilipinas ako. Kasi parang feeling ko kasama ako lagi sa mga chosen one. For Mean example, Girls. hindi, yung mga chosen one, for example, na-experience ko yung may imimit na mataas sa posisyon, bigla akong sinama sa dinner, yung mga ganon. Parang nafe-feel ko na, oh, ano, kasama ako dito. Though, bago pa lang ako noon na, hindi ko na, pero na-experience ko na yun na meron dun sa company, meron yung weakest link na parang Hmm. kawawa nga siya. Siya yung parang utusan sa ganito, siya yung i-blame sa ganito, ganyan. So, mamaya, discuss natin yan. Pero yung sa office politics, so, yun yung na-experience ko nung nasa Pilipinas ako. Though, meron mga mean girls talaga, mahirap talaga silang kalabanin kasi sila na yung mean girls, sila pa yung sip-sip sa boss. So, ang hirap nilang i-handle talaga. Minsan, makikipagplastikan ka na lang talaga. Ganon. Kailangan talagang expert ka. Hindi naman yung plastic in a bad way, but you just have to blend in na parang oo ka na lang, ganon. Wala kang choice eh, kasi ikaw din naman yung mapapahama kung hindi kasi nakita mo yung iba na nakikipag um, talo sa kanila, nakikipag-argue sa kanila. Sila yung masama yung nakikipag-argue. Kahit may point naman eh. True. So, dito naman, True. ang napansin ko naman dito, yung company na napasukan ko before, is kahit yung mga incompetent na mga tao, nilalagay nila sa posisyon. Why? Because kamag-anak, kakilala nung may-ari. Sobrang incompetent, like, I can do your work better. Alam mo yun sa sarili mo eh. Hindi ka nagmamayabang or ano, pero I can do your work better because hindi ako petics. Ikaw petics ka kasi alam mong kakilala mo yung Hindi amo. kita tanggalin. Oo, tas meron din naman ako na napansin na parang kahit na anong gawin nitong tao na 'to, ang sinisisi yung iba niyang team member kasi favorite yung tao na yun. So parang para siyang hindi, parang untouchable. Ang ibi-blame yung Hmm. mga ibang tao. So parang naaawa ka na, bakit? Bakit siya yung may kamali pero yung ibang tao yung bini-blame? Yung mga ganun, dun ako na-shock talaga na, oh my gosh, ganito pala. Ganito pala ang tinatawag nila um, na politics sa work. Which is parang ako, ayoko nito, parang ganun. Kaya, nag-start ako na parang ilayo yung sarili ko nun na ah, ayoko makisama, ayokong sumisip-sip, ayokong nakikiklose sa kanila, kahit na kino-close nila ako, parang, ugh. Talaga, talaga ako nun. So, yun. Yun yung na-shock ako na hindi ko dati kayang i-handle. Na ngayon, kaya ko na siyang i-handle. Ganun. Ang tawag dito. Kasi isa ka naman sa mga admin dyan sa current work mo, di ba? Mm. Bakit naranasan mo na rin bang i-bribe ng mga lower or mga subordinates mo just to be on their side? Hindi. Hindi. Di, ka-work ha, hindi client ha. Kasi iba pag Oh, client. Experience ako sa hindi. client eh. Cover. Of course. Ka-work hindi. Kasi, alam mo, ang tingin nila sa akin dito, very professional. Very professional. Hmm. Lagi ko naririnig yun, you're very professional. Parang, sobrang layo ng personality ko dito sa podcast, sa personality ko sa work. Like, hindi mo ako makakausap ng anong personal na bagay, only work. And very professional ako mag-work. Hmm. Hindi mo ako pag hindi kita gusto, hindi mo ako makukuha na ng ngiti, ng sobrang, sobrang, para bang may-ari, di ba? Hindi mo ako makukuha na ng ngiti, hindi mo ako makukuha na ng ano. So, siguro hindi nila maiisip na gawin. Gumang.
sa memory ko. Alright. That's nice. Ako Ikaw naman ba? kasi for me, hindi ako nagaganon kasi alam nila ang ugali ko when it comes. Sa iba kasi din ang ugali ko pagdating sa trabaho. Or mas worse ako pag nasa trabaho kaysa sa personal life ko. Kasi personally, mataray talaga akong tao. Pag sa work talaga, sobrang taray kong tao. Wala akong sinasanto kahit sino. Kahit sino talaga. Kung alam kong mali yung ginagawa, mali talaga. Meron nga isang staff dito na parang sabi nila yung isang manager namin kasi dalawa kami manager sa department namin. Yung isang manager namin sabi nila siya daw yung angel, ako daw yung demon. Kasi parang ako lahat daw ng bagay na ginagawa nila is pinupuna ko pag alam kong mali. Hindi gaya nung isa na parang pinapalampas niya kasi may mga times, hindi naman may mga times, but most of the time, yung isang manager kasi, meron siyang isang isang staff. Meron kaming isang staff, laging late, but he never gave any warning to that person. Ako lang ang nagbibigay. Tapos meron na namang isang staff na naglasing while on duty. Though that one, parang given naman kasi it was like the Songkran Festival, parang New Year dito. So parang Mm. everyone is okay, can drink Mm. okay, no problem with that. But you have to control yourself because naka-duty ka pa eh. But that person, parang hindi niya kinontrol yung sarili niya. So kinabukasan, binigyan ko siya ng warning. Kaya Tapos ikaw meron hindi na man. namang oh, kaya parang ako, kumbaga, parang ako yung masama dun sa Mm-mm. dalawa kasi parang ako laging Para ikaw yung nagbibigay. bad cop. May Though, good cop, may bad cop. Ikaw yung bad cop. ako yung bad ka. And for me, that is better than to be viewed as a good person, but parang parang playing safe ka lang just to say that, oh, I'm a good manager because I never do this to my staff, 'di ba? Pero kahit may ganun na sinasabi, kahit na ganun yung sinasabi ng mga staff ko, mas gusto pa rin nila yung personality ko kaysa dun sa isa. Kasi yung isa, laging galit naman. Mm. Na wala lang, gusto lang niya magalit. Kumbaga, ganun. Laging galit na ganun. Na konting bagay lang is yung boses niyang taas-taas. Ganun. Kaya yung mga co-managers namin din pag minsan, parang kunyari may problema dun sa staff ko, ang ang parang ang sinasabihan kaagad is ako, hindi na sinasabi dun sa mas mataas sa akin kasi alam nilang wala siyang gagawin. Mm. So parang kumbaga, I'm a good manager when in terms parang magaling akong manager for the company, not for my staff. But the other manager is better for the staff but not for the company dahil Mm. hindi siya by the book kumbaga. Ay, can I just share? Nasabi mo din by the book. Ako naman, very, ano naman ako, lenient din naman ako when it comes sa mga staff namin. For example, meron silang mga pakiusap, ganon. Ako naman, very considerate ako. Kunwari, miniweigh ko na, consider ko ba to? Kaya ko bang palagpasin ito? As long as okay pa naman siya sa policy ng company. Kasi minsan, Hmm. pagka may mga na-encounter ako ng mga tao na pwede naman nilang palagpasin doon sa accordance ng policy ng work ng ano company. Pero hindi nila pinapalagpas. Parang nakikita mo nahihirapan tuloy yung staff, ganon. So ako naman, kung kayang palagpasan, kung kayang intindihin, kung kayang i-consider, okay ako. Pero kapag hindi na, medyo ma hindi na accord, Disregard. ma-disregard yung policy. Yun ang lagi kong ina-explain sa mga staff na ano siya, Hmm. hin- according to our policy, lagi na ako nagaganon. Kasi minsan, feeling nila, yung mga staff, feeling nila, kontrabida kasi yung mga ibang, alam mo yun, higher. Kasi lagi silang ninuno. Pero kapag sinabi mo sila, according to our policy, ganito, ganyan, pag in-explain mo yun, medyo maiintindihan nila. So ako, ano din naman ako considerate, pero strict pa din. Ganon. Yun naman ang importante, yung limitations, yung very professional para, Oo. 'di ba? Para hindi ka rin nila ma
matitake advantage, kumbaga. Kasi yun ang pinakaayo ko, yung matitake advantage ako. Kasi yun na yung nangyari sa akin before, na take advantage. before. Because okay lang sa'yo. Ganon. Mm. Kaya naman yung kay Liza, I guess, you have to also, siguro sila yung may mali, pero you also have to look the other way na ano bang din mali sa'yo? Bakit sila ganon sa'yo? 'Di ba? Bakit kanila tinitake advantage? Bakit may mga credit grabber na tao sa'yo? Kasi kaya Mm. nilang gawin sa'yo yun. Kaya nga yung nabanggit ko kanina, baka nakikita nila na ikaw yung weakest link dun sa company. Kaya kaya nilang gawin. You have to step up then. You have to speak up na hindi pwede to sa akin. Ganon. Na kailangan mong ipakita sa kanila yung limitations, boundaries mo para hindi ka nila gaganon-ganonin. Kasi as long as pinapakita mong okay lang sa'yo, gagawin at gagawin nila sa'yo. What if mag-resign ka pero ganun ka pa din? And ganun pa rin yung makatrabaho mo, 'di ba? If you cannot change the people around you, might as well change Change the yourself na rin. environment Hindi. yourself. Kung hindi mo na ma-change yung environment mo, paano kung ganong set ng tao pa rin yung mga makakasama mo, 'di ba? It's either maging katulad ka nila or maging ano ka, parang better yourself. Tingnan mo rin kung ano yung pwede mong baguhin para hindi ikaw yung ganunin. Meron nga sinasabi na if you cannot beat them, join them, di ba? Pero don't join them. Kasi parang ang toxic nga nun, 'di ba? Huwag ka maging, yun naman ang parang, nung, nag-work ako, sabi ko nga sa'yo, sila na yung mean girl, sila pa yung mga, um, sip-sip. At Sip-sip. ang hirap talaga nilang i-beat, ganun. And I don't wanna join them. Kaya, yun yung naging ano ko, naging standard ko na, kapag ako naging higher position katulad nila, hindi ako magiging ganyan sa mga other stuff. Yun talaga. Kaya nga sabi ko, as much as possible, considerate ako, pero strict pa din. Pero hindi ako ganun katulad nila. Kasi ayoko yung nararamdaman ko nung ako yung nasa posisyon ng mga staff pa. True. Ayun. Pero So ikaw, hindi kung hindi kasi mo na talaga na mabago yung mga tao sa paligid mo, baguhin mo na lang kung ano yung pwede mong baguhin sa'yo. Diba? sa'yo. That's Mm-mm. true. The change will always starts from you naman talaga. Mm-mm. Ay, pero ano masasabi mo dun sa mga credit grabber? Kasi I think meron kang story before na may credit grabber kang naka-work. Cover. Well, for me, actually, nowadays, hindi naman ako nag-take, parang hindi ko ina-after yung mga credit na ganyan. Kasi, pe- people should know how you work, diba? Parang kumbaga, you don't have to yung ipakita sa kanila na, yeah, ako nga ang gumawa niyan, di ba? Para kumbaga, as long as hindi nila ako sinisisi sa mga bagay-bagay pag nagkamali yung ano, Mm. di, di ba? Kasi syempre, kung sino yung credit mo, di yun ang sisihin mo, di ba? Pero nowadays kasi, yung manager namin, yung pinaka-head talaga namin, naiinis ako sa kanya kasi pag may problema, sa akin nga laging sinasabi na parang, bakit parang kasalanan ko? Eh, wala naman ako dito ng mga panahon na to. Parang gano'n. Pag minsan gano'n yung nararamdaman ko. Kaya minsan sinasagot ko din siya. Dahil, syempre, parang kumbaga, hindi mo na nga ako credit dito sa nangyari na, tapos ako pang sisisihin mo. Bakit gano'n, di ba? Kaya pag minsan, as long as hindi nila ako sisisihin pag nagkamali yung credit nila sa ibang tao, Mm. that's fine with me. Kasi ako naman, trabaho is trabaho lang. 'Di ba? Mm. Whether they credit those things to me or not, it's fine. Because ang sa akin kasi, as long as nagampanan ko yung trabaho ko ng maayos at mabuti, then that's fine. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo naman, Yes. 'di ba? Alam mo Hindi sa mo na sarili mo na kailangan ng recognition. Though ako gusto ko ng recognition. recognition. Gusto ko ng recognition. Oo, alam mo yung mga maliliit na bagay na nakikita ko sa online na hindi ako nainggit pero parang bakit yung mga ibang companies, yung mga maliliit na bagay like na-awardan nila ng parang walang late sa buong tenure niya sa company, walang absent, na-awardan nila yung mga ganong bagay. Um, Mm. Bakit yung mga ibang company hindi nila kayang mag-award ng ganon? Ako, naisip ko lang naman. Kasi parang Eh, total, nakaka-boost, sa amin ka na, ikaw nang gumawa.
nakaka-boost ng ano yun ng nakaka-boost Confidence. ng confidence and yung drive mo to work, ganun. Hindi, meron kami sa company namin, meron kaming employee of the month, pero sa mga staff kasi namin yun. Sa amin naman, kapag wala namang kaming failure sa audit namin, meron din naman kaming incentives in cash. Ganun. Mm. Pero kasi parang yung mga little things, gusto ko lang din yun. Gusto ko lang din maranasan yung may award. Actually, gusto ko. Kasi feeling ko naman, maayos naman ako mag-work. Baka sa kanila hindi. Pero gusto ko yon. Yung hour na, hindi, hindi pera, hindi ano. Gusto ko Yung yon. plaque. Oo. Kasi certificate, nakakatanggap ako niyan. Gusto ko talaga yung ganun. Feeling ko, artista, yung parang, I just wanted to say thank you so much for it. Usually naman kasi ang nangyayari na ngayon pag yung mga ganun-ganun is yung mga tenureship na parang 5 years, 10 years ka na sa company, 20 years ka na sa company, ganun, di ba? 7 years Lately nga meron ako kami yung noon. Charot. 7 years ba? lately nga 6 years? meron 6 years. Mm. Meron nga lately dito sa company namin, may Star of the Year na nung staff party namin, parang in-award sa kanya and then parang that's fine, that's good kasi syempre parang makikita ng mga ibang staff na may in-awardan yung mga management ng Star of the Year. Then they will be driven to work harder, di ba? Pero actually, that one, it's not really that evaluated properly. Parang kumbaga, okay, this person is pretty good. Sino na lang. Parang that. Actually, meron na ano na rin naman ako, yung parang, kasi kami nag-evaluate ng, tawag dito, ng kung sino yung employee of the month, ganon. Tapos parang, minsan, masasabi mo na kung paano sila din pumili is like, pinaka-close sa kanila, True. nauutusan nila. Though, True. siguro, dahil nauutusan nila, magaling na. Maganda. Naman na pagkakatiwalaan nila. Siguro, yun yung basis nila. So, ganun sa mag-evaluate. Actually, yung co-manager ko, ganun siya. We have this, nag-decide kaming dalawa na we will vote for this person na magaling naman talaga siya. As in, okay siya, magaling siya magtrabaho, okay lahat. Ang problema lang talaga dun sa tao na yun is malakas yung bunganga niya kasi syempre matandang babae na. So parang sa akin, that's fine because most of the time, ang nakukuha naman natin is recognition of her. So yun. So parang, yun nga, parang sabi ko na okay lang yon because most of the time, ang narinig naman natin na feedback from our guests is um, good service from that person. Mm. Tapos sabi niya, parang kasi lagi na lang natin siyang vino-vote, sabi niya. Sabi ko naman, kung siya naman lalagay yung maganda ang performance, then why not, di ba? Tapos parang pinasok niya, gusto niyang i-vote, is yung taong close sa kanya. Yung lagi niyang kainuman, lagi niyang kasama pag nag-out of town, gano'n. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi maganda naman yung performance niya. Sabi ko, yes, nakita ko naman yung improvement niya sa performance niya. But, um, wala pa siyang isang taon sa company. That's one of the reason. One reason is wala pa siyang isang taon sa company. Paano mo siya matatawag na staff of the year? Wala pa naman siya isang taon. Di ba? Another thing is we never heard about recognition. We never heard any recognition about him. From the Di ba? customers. Mm-mm. From the customers. Kasi doon ka magbe-base eh. Mm-mm. And we never evaluated him because of his performance din. Sabi ko, paano mo siya naisip na i-vote na wala pa naman siyang isang taon. Tapos biglang sabi niya, kasi okay naman siya eh. Sabi ko, siguro okay kasi lagi mo siyang kasama. And then, ano nangyari? Binote Siya, pa rin namin pinut yung pa. yung 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 una. Ah, Kasi okay. Fair. ano naman, talagang fair. Mm-mm. Fair naman. Sabi ko nga, alam mo kung sasabihin mo sa akin yung ibang pangalan ng staff na matagal na dito or more than a year na dito, matatanggap ko pa, makoconsider ko pa. Pero Mm. siya, parang 6 months, 6 months, 8 months pa lang, sabi mo, start of the year. Paano naging start of the year eh? Yung point niya, wala. No point at all. No point. Okay. Kaya that's one of the
the example of office politics na parang may favoritism kumbaga. Kasi Oo. lagi mong kasama, lagi mo nauutusan, gaya nga ng sabi mo. Eh ako naman kasi, wala akong kinakasama, lahat inuutusan ko. Mm. Yeah. What can you say about having a work friend? Do you believe that you can have a work friend? I honestly believe yes, Mm-mm. I could have that one because dito sa Kochang, most of my friends are my workmates as well. Mm. Yeah, you mentioned that But before. we have that work friend, but we have to make sure that we are fair for everyone. Kumbaga, Mm. lalo na pag ikaw yung isa sa mga management, you have to make sure that your treatment with your work friend is also the same with the treatment that you are doing with the others na hindi mo masyadong ka-close. Mm. 'Di ba? Kasi syempre, titignan ka ng mga ano ng mga subordinates mo as their manager, hindi as their friend. 'Di ba? Mm. Kaya nga ako, pag minsan may mga staff na nagsasabi na, close ka dito sa taong to, kaya ganyan ka magsabi." Ha? Paano? Eh, most of the time, siya kang pinapagalitan ko. Parang gano'n. At 'Di ba? Parang least. makita nila na even though we are friends, work is work, kumbaga. Oo. Merong, oo. May Ano kasi, boundary, may kumbaga. boundaries. Oo, ganun. Na hanggang saan lang tayo mag-friend, hanggang saan lang tayo magka-work, ganyan. Ako din naman, naniniwala ako kasi nagkaroon ako ng friends, group of friends, talagang naging close kami. Pero kasi magkakaiba kaming department, so parang hindi rin naaapektuhan yung trabaho namin sa pagkakaibigan namin. Pero, very sad lang na natatapos din yung friendship pagkatapos na yung work. Nung pagkatapos True. ng magkatrabaho. Though, I'm still in touch with one of them after. Pero pero lately, hindi na rin nagkaroon ng communication. So, natapos na rin din talaga. Ganon. Pero, if Mm. we see each other naman, siguro magiging casual pa rin. Ganon. Yun. Tapos, dito rin naman sa Qatar, nagkaroon ako ng work friend. Pero yung work friend na yun, doon na ako nagsimula na parang ayoko na ng work friend. Ganon. Kasi parang grabe din yung na-experience ko sa kanya. Ganon. True. Kaya ngayon, Nakala mo tas, siya yung kaibigan mo, siya pala yung maglalaglag sa'yo. Ganon. oo, ganon. Kaya parang medyo na nag-step back ako na, wag na lang magkaroon ng work friend. Wag na lang mag-friend talaga at all. Parang nandun ka na rin kasi sa age mo na parang kontento ka na kung ano yung kung sino yung mga nasa buhay mo. Small circles, kumbaga. Dati kasi Mm. parang you want a bigger circle, di ba? Parang you want to know everyone, sikat ka, di ba? Ganyan tayo lagi, di ba? Dati. True. Pero ngayon parang kontento na tayo sa small circle. Anyway, and nabanggit na yung friend na yan. Paano ka naman nagiging neutral? Kasi kailangan din yan is, especially meron kang position. Like, paano ka nagiging neutral kung meron kang naririnig na chismis dito, negative things about this person, na yung isa din alam mo yun, yung chismis dun. Kasi nabanggit ni Liza kanina na meron din yung pinanggagalingan ng mga chismis. Pero, Chismis. ikaw, paano yun nakakaapekto sa work mo and paano ka magiging neutral? Ako, honestly speaking, pinapakinggan ko yung both sides. Nagbibigay ka ng Kasi, comments while listening. hindi ako nagbibigay ng comment kaagad. Gusto ko marinig yung both sides. And then, pag narinig ko na yung both sides, saka ko sila tatawaging dalawa at tatanungin. Kasi syempre, iba yun eh. Iba yung mangyayari doon. Pag yung individual mo pinapakinggan, iba yung kwento pag nandun na silang dalawa. Kasi syempre, doon nalalabas talaga yung totoo na, iba yung sinasabi nito sa sinasabi niya. Parang gano'n, kumbaga. Kaya ang ginagawa ko talaga, kinakausap ko sila ng isa-isa muna. And then after that, tatawagin ko sila ng sabay. And then papaulit ko yung kwento. Doon ko Na malalaman kung sino magkaharap talaga na yung sila. nagsasabi magkaharap na sila. Doon ko malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsasabi ng hindi totoo, ganun. And gaya nga nung sabi ko kanina, na parang um, ang treatment ko sa kanila, sa kanilang lahat ng mga subordinates ko, it's the same. Hindi ako yung namimili ng papagalitan, namimili ng ano. Yung star of the year namin, napagalitan ko rin yun. Close naman kami noon. Yun talaga, parang nanay-nanay kasi siya. So parang
as a respect, minsan hindi ko siya pinapagalitan, but sometimes, pag yung over na talaga yung ano niya, pinapagalitan ko rin yun, kahit mas matanda sa akin. Nasanay naman na kasi ako sa ganun na may mga mas matanda talaga sa akin na mga staff ko. And for me, parang kumbaga, binabalance ko lang din naman yung 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 sarili ko sa kanila para hindi naman nila ma-feel na na May hindi ako pinapanigan. mapagkakatiwala. Na may pinapanigan ako na hindi ako mapagkakatiwalaan sa mga gusto nilang sabihin about their colleagues, di ba? So parang lagi ko namang ginagawa sa kanila yun na parang tinatanong sila na kamusta yung work, okay ka pa ba? Ganun. Para alam nila na pag kasi pag minsan yung mga staff, hindi sila nagsasabi kasi lalo na pag nakikita nilang parang nakikita nilang ah maldita ka, ganun. Mm. Kasi yung ano namin, yung sa HR namin, Mm. yung isa sa mga HR namin, ganun siya. Parang kung may sasabihin ka sa kanya, parang lagi siyang galit, parang may pinagdadaanan sa buhay lagi. Ganun. Mm. Kaya parang ayaw nilang kausap. HR na yun, eh. Dapat nga ang HR, di ba? Dapat sila yung pinaka-neutral sa lahat ng Oo, tao. Pero hindi siya ganun. may Hindi siya ganun. pinapanigan. May pinapanigan. May mga gusto lang siyang tao, ganun. May namimili. Mm. Ako naman kasi hindi naman ako nasa posisyon um to be parang mediator, parang maging HR talaga. Mediator kapag may nag-aaway na staff. Lalo na ngayon parehas tayo na yung mga supervisors namin, mas matatanda sila sa akin. Tapos, kunwari, itong si Supervisor 1, magsasabi siya sa akin ng hinaing niya kay Supervisor 2. Ako naman, pinapakinggan ko. And yung Mm. comment ko is, actually, hindi ako nagko-comment. Nagtatanong ako, like, bakit ganun yung ginawa niya? Bakit ganito yung ginawa mo? Parang ganun. Gusto ko lang intindihan at saka maintindihan sila kung bakit ganun yung reaction nila, kung bakit yun yung, alam mo kasi, lalo pag na aapektuhan yung work, ganon. Pero kapag hindi naapektuhan yung work, kapag personal lang nila na issues, talaga, ganun lang din ako na comment. Pero yung, um, tapos si Supervisor 2, lalapit din. Sasabihin niya yung issue nung kakasabi lang nung ganon. Alam mo yung minsan na parang ayoko naman talagang makinig sa mga issues niyo. Para makikinggan mo na lang kasi una, respeto mo, matatanda na sila. Tapos pangalawa, wala rin sila siguro mapag-vent out nung nararamdaman nila. Ganun. Mm. Pero hindi ako yung sasabihin ko na, oy, may issue si ganito sa'yo, ganun. Hinahayaan ko na lang sila kasi na-experience ko na pagka nag-vent out sila sa'yo at wala yung alam yung isa na sinabihan ako, mas, humuhupa yung issue nila. Mamaya magbati na sila. Mabati na sila ulit, True. okay na sila. Ganon. Pero kung ako yung mediator, na katulad nung sayo, ganun din siguro yung gagawin ko. Like, pag-uusapin namin sila. Harap-harapan. Actually, meron yung Mm. one time na parang out of hand na hindi na kaya ng supervisors, dinala na sa amin. Talagang nagsisigawan talaga sila sa harapan ko. Tapos parang hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanila, respeto naman. Sabi ko, respeto naman. Sabi ko, pero hindi ganun yung pagkakasabi ko. English siya. Tapos yun, Paano? parang sinabi ko, can you please respect me, the ganto, and ano. Sabi ko ganyan. Tapos, ano naman sila. Humupa sila. Oo. Tapos nagsalita na sila ng maayos. Kasi nagsasapakan na sila. Babae yun ha. Sasapakan na sila. Doon na yung, kaya hindi na nila ma-handle, kaya dinala na doon. Ganun. Pero, pinaka-importante yan, kapag um, sinasabihan ka ng mga chismis, keep mo na lang sa sarili mo. I-chismis mo na lang sa bahay nyo. Kasi ganun yung nagawa ko. Chismis ko kay Les, kay Bianca. Alam ba yung cowork ko? Parang hindi na doon. Ganon. Kasi, True. diba? Ilabas mo. Ilabas mo. Hayaan mo na lang sila doon. But at least nailabas nila yung nararamdaman nila. Nakabawas yun. Huwag ka nang makisama. At saka, Kasi yun yung pinag-aawayan din actually sa work. Chismis. at saka yung grupo-grupo. Grupo-grupo. Actually Mm. sabi nga Na ni ano. dito ka pumapanig, dito ka pumapanig. Marami akong mga ganun. Marami akong mga, tawag dito,
ka-work na nagkakwento ng ganito, magkakwento ng ibang ganito. Sabi, okay, up to you kung anong gusto yung Mm. pag-usapan. Kumbaga, kasi syempre, as long as hindi nyo ako idadamay dyan sa issue yung dalawa, At wag yung nyo akong work, ano. yun ang importante. Ayusin nyo pa rin yung work. Kasi kung medyo magugulo yung work nyo, maapektuhan din yung work ko, dun tayo magkakagulo. Yun ang pinakaayaw ko. Talaga magdadabog talaga ako nun. As in, makikita, wala Mm. ka maririnig sa akin, pero makikita mo sa magmumukha ko na minumura na kita. Ano mo to? Ganun. Yun, ayoko na apektuhan yung work ko dahil sa work mo. Yun ang pinakaayaw ko. Kasi inaayos ko yung work ko. Tapos ikaw hindi mo ayos yung work mo, sa naapektuhan yung work ko. Sayang yung effort ko. 'Di ba? Ako pag Mm. minsan nilalabas ko rin yung pagiging ganun ko, yung talagang yung super tapang-tapang na. Ganun, pag yung Mm-mm. nabibwisit ko talaga ako. Pero pag yung mga onting-onting bagay lang, kaya ko pa naman yung normal na tapang lang. Mm. Parang yung minsan, nakwento ko. Yung ano, yung isang staff ko, sabi, day off siya. Okay, day off siya. Pero kasi, nandun siya. Nandun siya, tinutulungan niya yung ibang department na may ginagawa. So sabi ko, pwede bang kunin mo yung ganito? Sabi ko. Sabi niya, bakit ako? Naka-day off ako. Sabi ko, ha? Bakit ka tumutulong din sa ibang department tapos ako hindi mo ako matutulungan? Tapos ang dami-dami yung sinasabi ko. Sabi ko, okay, tumahimik ka na. Ayoko nang mag-argue pa. Pero nagsasalita pa rin siya. Sabi ko, tumahimik ka. Ganun lang. Pero nagsasalita pa rin siya. Sabi ko, tapos biglang sinigawan ko na siya. Sabi ko, tumahimik ka, di ba? Saka na siya tumigil. After 5 minutes, yung pinapakuha ko sa kanya na tulong, ginawa niya. Sabi ko, anong sense? Anong sense nung pag-explain mo Rarant sa niya akin na doon, day oh. off ka, na pagrarant ka dyan, gagawin mo rin lang naman pala. 'Di ba? Kung sinabi niya, okay, later, I can do it for you. Okay. 'Di ba? Pero yung ang dami mo po sinasabi na day off ka, bakit hindi mo utusan si ganito, andyan naman siya. Sabi ko, hindi ko naman nakikita yung tao, di ba? Siyempre nakita kita, ikaw yung staff ko. So, ikaw yung utusan ko kasi siyempre parehas mo tayong department. Mm. Tinutulungan mo nga yung ibang department, hindi mo ako matutulungan, sabi ko. Ano ba naman kasi yun? Ba't nagagalit kasi agad? Ano ba yan? Yan ang hirap May kasi mga kapag ganon. nagalit ka agad. Parang, ayoko yun. Ay, nako. So, Hmm. ayan. Pero, yeah. Yun nga. Well, hopefully, ano pangalan niya? Kay Liz. Liza. Kay Liza pala. Hopefully Riza kay ba o Liza? Liza. Liza. Oo, Liza. Tama ko. For, for Liza. Sana, sana maayos niya yung work environment niya. Not with the same company, or kung kaya niya dun sa same company, then why not, di ba? But in the future, di ba? Kasi hindi talaga healthy na magstay ka lang sa isang company na ganyan, na toxic. Mm-mm. Mm-mm. Kasi physically, madidrain ka, mentally and emotionally, madidrain ka din. Di ba? Totoo. Tsaka wag ka nang pumayag na ginaganon ka nila. True. Lagi isampal mo sa kanila yung job description mo kung kung pwede. 'Di ba? Hanggang dito lang yung kaya ko gawin, 'di ba? Kasi minsan nakakainis din yung mga ka-work na parang wala naman yun sa job description mo, bakit naman pinapagawa pa sa'yo, 'di ba? Alam mo yun nga yung na-discuss naman na natin to before, pero yun yung kulang sa mga Pilipino kasi yung mga ibang nationalities, kaya nilang mag-demand ng increase depende sa utos sa kanila or sa pinapagawa sa kanilang work. Kapag True. nag-extra work na sila, ay, I have to receive an increase for this, ganyan. Pero, ay mga Pilipino, gustong gusto nila tayo dahil ganun tayo. Like, extra job, okay, sige, I can do it, I can do it. Hanggang sa ikaw naman yung naubos. Diba? Kaya nga, Which is sana mabago kaya na. true. Kaya nga, dito rin ako natuto talaga sa Thailand ng gano'n, yung mag-demand. Pag hindi Mm, mo na, pag hindi na scope ng job description mo, no, mm. it's It's not your my right. job. Right mo yun, True. actually. Mm-mm. Ako sobrang Before, gusto ko lang acknowledge yung manager ko ngayon na kapag nakikita niya na akong parang lumagpas na ako sa time ko, "Bakit ka ba nandito? Umuwi ka na." Ganyan siya. Tapos kung kunwari meron siyang alam niyang hindi ko naman dapat yun ginagawa. Pero parang kailangan lang talagang may gumawa nun. Lagi siyang nakikiusap sa akin na para bang nahihiya siya. Tapos once in a blue moon lang yun, pwede bang ganito? Ganun. Kaya parang
kung magkakaroon ako ng best manager, siguro ito yung pinaka-the best manager ko. Na masasabi ko na kapag naging manager ako, ganito. Tapos kapag nagkakamali ako, like, sinasabi ko, sir, mali ako, ganito, ganito. Oh, sige, gagawa natin ng parang. Hindi yung parang, ay, kasalanan mo, gumawa ka ng parang. Hindi eh. Manager talaga, like, okay, lika, gawin natin paraan yan, ganyan, ganyan. Ayun. Yun naman, na-appreciate ko naman siya. Kasi na-experience ko na yung nasigaw-sigawan dati sa dati kong work. Yung manager ko nagtatago sa likod. Yung sinigaw-sigawan ako ng client, sobrang sigaw. Pwede nang mag-trending sa sa internet yun kung Sa na-videohan. TikTok. Tapos meron din naman akong manager na parang, para bang hindi alam yung ginagawa. Ako, always ako, ganyan. Hanggang sa eto, yung manager ko na eto. Ano siya, medyo minsan hindi siya marunong magtanong ng tamang tanong. Kasi kahit siya na hindi Mm. niya naiintindihan. Pero overall, okay siya. Ayun lang, gusto ko lang siyang acknowledge. Yes. Well, congratulations sa'yo, sir. Na-acknowledge ka. Nakapasa ka sa akin. Nakapasa ka kay B. Okay. Pero meron naman talaga tayong gano'n, ina-admire na managers natin, di ba? Mm-mm. Sa akin, wala pa ako nahanap. Char! Joke lang. Ikaw pa lang as a manager, ikaw pa lang sa sarili mo. Hindi. Joke ko lang. Hindi lang talaga ako nag-appreciate. Hindi lang talaga ako nag-appreciate. Hindi. Pero kasi, maaano mo naman siya eh. Mararamdaman mo kung good manager siya sa'yo, kung may natututunan ka sa kanya. Exactly. Di ba? Pero pag wala ka Mm. natututunan sa kanya, it's not a good one. Kumbaga. And okay yung relationship nyo. Like, very professional. Ako gusto ko yung taong very professional. Yung parang hindi ka Mm. ma-awkwardan sa kanya kasi professional lang siya. Kasi minsan kapag nakakaluan na ng medyo personal, parang ayoko. Medyo nag-step back ako pag ganun. Parang personal naman to magtanong siya. Never siya nagtanong sa akin ng personal. Unless parang makaka-apekto sa work ko, ganyan. Like for example, yung nag-leave ako, kaka-join ko pa lang doon, nag-leave agad ako kasi kasal ng kapatid ko. Like, yun lang. Bakit ganito, ganyan? Nagtanong lang siya a little bit and then pinayagan na niya ako. Bibigyan niya talaga yung rights mo. Ganyan. Sana lahat Okay. tayo makahanap ng ganong, ganong Manager. manager, ganong working and ganitong working environment na na very professional, hindi toxic, and let's all be part of that working environment. Hindi tayo yung toxic, hindi tayo yung nagkikichismis, hindi tayo yung nagsisip-sip, credit grabber and everything. Tayo yung nagtatrabaho lang ng maayos. Na hindi kinakawawa. Na hindi kinakawawa. Of course, it's very important. Mm. Yes. Yes. So mga chatters, hopefully kayo din, di ba? Hindi nararanasan yung nararanasan ni Liza na hopefully if nararanasan nyo man, makaalis kayo dyan sa ganyang environment and hindi kayo maging parte ng toxic environment for those people who just wants to work for their family and for their life. Diba? Mm-mm. And yeah, before this ends, I just want to share you that I've been into a very toxic working environment for 6 years. And as as much as I want to regret being in that working environment, I just want to be thankful din kasi ang dami kong learnings. I think nakilala ko rin yung sarili ko kung paano ba ako at my worst and at my best. Nakilala ko Mm. kasi talagang pinush ako nung nung work ko na yon sa lahat talaga yung ability, capability, lahat na talaga. Pero at the end, ikaw din, nasa sa'yo rin naman yan kung ano yung, kung ano yung pipiliin mong ikaw. Like, umalis ako doon and I chose to be better kasi kinuha ko lahat ng mga lessons doon, hindi yung mga negativity. So, I Mm. think kung 6 years ka na rin sa work mo and medyo toxic na, I think it's a sign na um, look for a better job, working environment. Kasi meron at meron. Meron at meron. True. Yes. And of course, mga chatters, para naman mapakinggan nyo pa ang aming mga previous episode. At bago pala yon, magpapasalamat muna ako kay Liza ulit sa pag-share ng iyong story dito sa aming podcast. Yes, thank And you. may natutunan kami. Lalo na ako, natuto akong mas maging neutral sa aking
aking mga katrabaho para Mm. hindi nila isiping parte ako ng politics sa company, di ba? Yeah. So yun. And of course, mga chatters, pag gusto niyo pang pakinggan ang aming mga previous episodes, please follow and subscribe to our YouTube channel, Spotify, Facebook, and of course our TikTok, the Group Chat Podcast with BNB. Yes, and if you have stories to tell, to share, email na kayo sa tgcpodcast.ph@gmail.com. Yes. Thank you, A. Thank you, Liza. And thank you, Thank you, B. chatters. Thank you. Bye. Have a great weekend. Bye. You too. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.